Samantala, sumipa naman ng 6% ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado matapos ang serye ng mga atake ng Iran sa United Arab Emirates at sa mga barko sa Strait of Hormuz sa nakalipas na 24 oras noong Lunes. Dahil dito, pumalo ang Brent future sa $6.27 o 5.8% na nagtapos sa $114.44 kada bariles. Tumaas naman ng $4.48 o 4.4% ang US West Texas o Texas Intermediate o WTI na pumalo sa $106.42 kada bariles. Ito ang itinuturing na pinakamalubhang escalation mula nang magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng US at Iran noong unang bahagi ng Abril. Ito po ang ating headlines ngayong araw ng Miyerkules. Radyo natin nationwide. Tama petsa natin na May 6, 2026, araw ho ng Miyerkules. Ngayon, ang inflation rate nitong Abril bumilis sa 7.2% ayon ho yan sa Philippine Statistics Authority. Impeachment articles laban kay VP Sara nakarating naman na sa plenaryo ng Kamara. Word war naman sa pagitan ni na Congressman Leviste at Executive Secretary Recto sumiklab. Bagitong mambabatas nagpasabog ng mabigat na aligasyon laban sa Little President. Bilang ng mga Pinoy na umaasang giginhawa ang kanilang buhay na itala sa pinakamababang antas mula noong 2021. Simultaneous rollout naman ng libreng bigas sa Metro Manila kasado na ngayong araw na ito. Simpleng SONA, target isagawa sa Hulyo. Ibig sabihin ba ng partner wala nang mag-gown? Ano kaya yung ibig sabihin ng simple? Baka yung sa kakainin, tusok-tusok. Fish balls, etc. Philippine National Police magpapatupad naman ng 3-strike policy sa insidente ng gas and run. 75 years old na lolo patay, 7 sugatan matapos pagtatagain ng bolo sa Piat, Cagayan. Radyo natin nationwide. Ulitin po ay napapakinggan online sa pamamagitan ng radyonatin.com.ph, yung ating website. Patuloy kaming sundan sa aming mga social media accounts. Yan po yung Facebook, syempre YouTube, at iba pang mga social media handles natin, partner. Sa detalye ng mga balita, sumirit na ho ngayon sa 7.2% ang inflation nito lamang nakaraang buwan ng Abril. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, mas mataas yan kung ikukumpara sa 4.1% noong March at 1.4% sa kaparehas na buwan noong nakaraang taon. Ayon naman kay National Statistician Dennis Mapa, yan ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng mahigit 3 taon o simula daw ng March ng 2023. Lumampas din ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan lamang dapat ng 5.6 hanggang 6.4%. Ibig sabihin, mas humigit pa yung pagtaas ng mga bilihin ho natin. Pangunahing nagtulak sa pagtaas ng presyo ng pagkain o yung sa presyo sa pagkain at sa halaga ng transportasyon. Ang food inflation umabot naman sa 6.1% kung saan nangunguna ang bigas na nagmahal. May 13.7% na pagtaas ho ito. Samantala sumirit din ang transport cost kasi nga yung fuel crisis natin. Tumaas ho ng 21.4% ang halaga ng transport cost na iniuugnay nga yan sa epekto ng tensyon sa Middle East sa supply ng langi. Bahagya naman ho nakabawi ang halaga ng piso kontra sa dolyar at ayon sa Bankers Association of the Philippines. Nagsara ang palitan sa 61, sakit partner, 61.55. Nung sinasabi to ni partner Angel na sabi niya mag-abang ka lang, aabot ng 60 pesos yan. Huwag naman, gumaganon lang ako, gumaganon lang tayo. Pero ngayon, humigit pa po 61.55. Palitan ho yan kahapon, araw ng Martes. Bagamat hindi daw nalalayo, mas malakas pa rin naman daw yan. Kesa sa naging palitan na 61.56 na naitala nitong Lunes. Pero para sa atin partner, Masakit na. masakit na yon lalo na wala tayong dollar. Oo. O kaya kakaunti yung dollar natin. Wala masyado kasing epekto sa atin yung ganun eh. Pero dun sa mga siguro ang negosyo nila ang, halimbawa nag-i-import sila ng kung ano-ano. Yes. Ng mga raw materials para sa kanilang negosyo, malaki ang epekto nito. True. Pero buti sana partner kung lahat ay OFW na tumatanggap ng US. Oo, sana Diba? tumatanggap lang ng dollars, Oo, no? sa Pag tumatanggap, nagpapalitan. oo, sa tumatanggap, okay yan. Pero doon sa gumagastos at namimili sa pamamagitan ng dollars,
Mars. Yung 0.01, True, masakit. nasente mo yun kasi ang laki yung gagastusin mo, partner. Kasi diba? kapag nakonsumo yun, di ba, partner, nagsama-sama yun, naku, magkano rin. multiply din yan. Samantala, nakarating naman na sa plenaryo ng Kamara ang committee report hinggil sa articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kagabi ay nai-refer na ang naturang report sa House Committee on Rules na magtatakda naman ang schedule para sa plenary debate at vote. Nilalaman nito ang 4 na articles of impeachment laban kay Duterte, kabilang ang maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery at korupsyon, at acts of violence kaugnay ng death threats sa mataas na opisyal ng bansa. Kinakailangan makakuha ito ng hindi bababa sa 1/3 o 106 na boto mula sa 318 House members para muling ma-impeach ng mababang kapulungan si VP Sara. Meron naman daw isang linggo ang mga mababatas para aralin o pag-aralan ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas Representative Jervil Luistro, binigyan ng lahat ng 318 members ng House Representatives o ng House of Representatives ng hanggang Sunday o Linggo parang suriin ang mga dokumento bago ang plenary vote sa May 11. Sinabi din ni Luistro na sapat ang 5 araw para mabasa at mapag-aralan ng mga mambabatas kung may basihan nga ba talaga ang aligasyon na betrayal of public trust. Dagdag pa niya, inaasahan na magiging handa ang plenaryo na bumoto sa itinakdang petsa at ipinaliwanag din ito na bahagi ng due process. At ito'y alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema noong July ng 2025 hinggil sa unang impeachment bid. Ayon sa ruling, kinilala o kailangan na mabigyan ang mga mambabatas ng sapat na panahon para basahin at pag-aralan ng committee report, resolusyon at lalo ng articles of impeachment kasama ang mga ebidensya dito. Sa kaugnay na balita, aabot umano sa 200 kongresista ang suportado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mas marami pa anya sa kanilang o sa kailangang 1/3 ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara para umusad sa paglilitis ng Senado. Ayon kay Ridon, inaasahang magmumula ang pinakamalaking bilang ng boto sa National Unity Party o NUP sa pamumuno ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa kasalukuyan, ang NUP ay mayroong 70 hanggang 80 members matapos lumipat ang ilang mambabatas mula sa Lakas CMD at ibang partido. Nabawasan naman ang puwersa ng Lakas sa Christian Muslim Democrats o Lakas CMD matapos yan manumpa sa National Unity Party o NUP ang 3 mambabatas na kinabibilangan ng mga kongresista galing sa lungsod ng Maynila. Kabilang sa mga lumipat sa NUP sina Manila 3rd District Representative Joel Chua, Manila 1st District Representative Ernix Junicio at Manila 5th District Representative Erwin Tieng. Dahil dito ay 53 na, 53 na ang miyembro ng NUP na pinamumunuan ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Iginiit naman ni Vice President Sara Duterte na nananatili siyang matatag sa kabila ng anyay pag-iwan sa kanya ng mga kaalyado at kaibigan sa politika. Ayon kay VP Sara, sa ngayon ay humuhugot siya ng lakas mula sa mga ordinaryong Pilipino na nananatiling nakasuporta pa rin sa kanya sa kabila ng kaliwat ka ng mga kontrobersiya. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag kasunod ng unanimous na boto ng House Justice Committee na pagtibayin ang kanilang report na nagdedeklarang may sapat na batayan para ma-impeach si Duterte. Bagaman hindi direktang tumugon sa mga alegasyon, iginiit ni VP Inday na nananatili siyang grounded sa harap ng mga kinasasangkutang issue. Kasabay nito, nagpaabot ng pasasalamat si VP Sara sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Pinoy na patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya sa panahong ito. Samantala, niyanig ng mabibigat naman na alegasyon si Executive Secretary Ralph Recto sa privilege speech ni Batangas sa 1st District Representative Leandro Leviste sa plenaryo ng Kamara. Sa pahayag ni Leviste, direktang kinestyon nito ang ugnayan ni Recto, Batangas Governor Vilma Santos Recto at ang negosyante na si Congressman Edwin Guardiola.
Hinamon din ni Leviste ang panig ng mga rektor na basagin ang kanilang katahimikan bigla sa paggastos umano ni Guardiola ng mahigit 1 billion pesos para sa kampanya ng Pamilya Recto, kabilang na ang aktor at nooy kandidato na si Lucky Manzano. Tanong pa ng kongresista kung totoong malaki ang nagastos ni Guardiola para sa kanilang kampanya, ano daw kaya ang kapalit nito? Bukod sa pondo sa kampanya, isiniwalat din ni Leviste ang umano'y operasyon ng Refresh Gaming Corporation, ang operator ng Small Town Lottery o STL sa Batangas. Ayon pa sa mambabatas, batay sa impormasyon mula sa mga lokal na politiko, sina Recto at Guardiola ang nasa likod ng nasabing kumpanya. Mayroon din umanong mga bookies o second table ang Refresh Gaming habang nanunungkulan sa gabinete si Secretary Recto, at maliban sa STL daw ay tinitingnan din ng DPWH bilang posibleng pinagkukuhanan ng pondo ng nasabing alyansa.